yung ating text next Sunday. Nasa John po tayo next Sunday. And that is our joint fellowship next Sunday. Mamaya lang po yung text natin. At tayo po ay nasa aklat po ng mga gawa. Chapter 4 po tayo. At nandiyan na nga po sa ating harapan ang ating pong message for today. Pagpatuloy ang kaligtasan na nakakay kay Jesus. Ang aklat po ng gawa ay ang aklat na nagpapatuloy sa kaligtasan na kay Kristo Jesus na kanyang sinimulan. Yan ang aklat sa lahat ng aklat sa New Testament. Dito natin masusundan ang pagpapatuloy ng kaligtasan na kay Kristo Jesus. At nabasa na po natin ito, kaya hindi na po ito mahirap pong intindihin. Pupulutin natin yung mga bagay na makapagbibigay po sa atin ng linaw dito po sa ipinagpatuloy ang kaligtasan na kay Jesus. At yung title natin na yan, makikita natin mamaya na totoo po ito. Dito na rin sa aklat ng mga gawa, sa aklat na ito, na nakatala po rito kung inyong mapapansin, nakasulat po dyan ang mga gagamitin kong salita, mababangis, at sa English po ito destructive. Nakakasira ang mga pangyayari sa buhay ng mga alagad at yung mga kadamitan ng mga kaaway upang tuluyang ibagsak ang ipinagpapatuloy nilang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ginamitan ng mga kaaway, ng mga apostol, ng mga paraan na kung tayo ay nandoon, hindi natin kayang ipagpatuloy yung kaligtasan na sinimulan ng Panginoong Yesus. At makikita natin dito sa chapter 4, dito lamang po tayo sa chapter 4, kung may paraan na mapanira ang mga kaaway upang hindi ito tuluyang umusad ang kaligtasan na kay Jesus, ay may paraan na ginawa ng mga apostol. Dito sa chapter 4, na dito rin sila umusad doon sa pananagutang napakalaki na nalagay sa kanilang balikat, na ipagpatuloy ang kaligtasan na minsan ay sinimulan ng Panginoong Yesus. Nagpapatunay ang chapter 4 ng mga gawa na ipinagpatuloy ng mga alagad ang kaligtasan na kay Jesus. Isinulat ko, inilagay ko yung kaligtasan na kay Jesus. Idinugtong ko po yung ipinagpatuloy dahil ito po yung nakalagay sa chapter 4. Babasahin po natin. Ang isinulat ni Lucas dito sa chapter 4 ang mga pangyayari na nasa chapter 4 ay resulta lamang ito noong pagkaligtas ng isang sa chapter 3, pagkaligtas at pagkatapos gumaling ay nakatanggap ng kaligtasan ng isang lumpo sa chapter 3. Yung lumpong gumaling dito sa pintuan ng templo. At nagsimula ang usapin na yan, numaligtas ang lumpo, gumaling ang lumpo. At dito sa
chapter 3 na ito, nandito na po yung pag-uumpisa ng kaligtasan na kay Kristo Jesus. Liban doon sa chapter 2 natin. At doon sa chapter 3, nandun na po yung lalong humigpit ang hindi pag-usad noong kaligtasan na kay Kristo Jesus. Dahil marami na ang nag-blablak dito, yung blablak. Ang humakadlan sa pag-steps ng kaligtasan na nasa balikat ng mga alagad. Dito sa chapter 4, makikita nyo unang-una ang paraan ng mga panira ng mga kaaway upang hindi para tuluyan na ma-paralyze yung nasa kamay ng mga apostol. Dito rin natin makikita na ipinagpatuloy ng mga apostol yung kaligtasan na kay Kristo Jesus. Nagbigay ng mensahe itong si Peter at ni John, kasama ang mga natitira pang mga apostol. Ito yung kanilang sinasabi sa verse 10. Dahil nakaharap na sila sa mga hukuman, sinisiyasat ngayon ang mga apostol kung bakit nila ginagawa ito. Yung nagpapakayag sila nung kay Kristo Jesus, yung kaligtasan na kay Kristo Jesus. Nakaharap sila sa hukuman. At ang sinasabi ni Jesus sa mga leaders ng Israel. Let me read in chapter 4. And as verse 1, and as they speak unto the people, habang nagsasalita ang mga apostol sa mga tao, they are preaching the salvation that is in Christ Jesus alone. And as they speak unto the people, and the priest, ang mga papari, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. At doon sa paglapit nila sa mga apostol, ay totoo namang may galit na talaga ang mga leaders na ito. Ito ang sagot ng mga apostol sa kanila sa verse 10. Be it known unto all, be it known unto you all, and to all the people of Israel. Yung unang bahagi ay naka-address po ito sa mga leaders. Ang tawag dito sa mga leaders ay the builders. Sila ang mga tagapagtayo sa kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ngunit hindi na sila yung mga tagapagtayo. Mapabasa natin mamaya. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, pinahirapan nila ang Panginoong Jesus, whom God raised from the dead, ngunit binuhay siya ng Diyos, even by him that this man, ito ang dahilan kung bakit itong lalaking ito, na nasa chapter 3 verse 1, ay naligtas at lumaling. Mula nung isilang ang batang ito hanggang sa lumaki, 40 years old siya nang gumaling. Ang dahilan nito, ang sinasabi ni Peter, ay nakatayo ang lalaking ito sa inyong harapan. Na magaling. Verse 11, this is the stone. Ang naman sa verse 10 ay si Jesus na taga Nazareth, na ito ay pinako. Meaning, namatay siya, naghirap siya. Ngunit muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Ito ang dahilan kung bakit ang taong ito ay gumaling. At itong si Jesus na ang sinasabi ni Peter, this is the stone which was set at naught of you builders. Ito yung bato na inyong tinatanggihan kayo mga tagapagtayo. Dahil ang mga pagtayo ay mga priest, ang mga Pharisees, mga Sadducees, ni hindi nila maitayo-tayo ang kaligtasan. Dahil ang bato na pundasyon ng kaligtasan ay kanilang tinanggihan. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Ito na yung mga bitaw ni Peter. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala diyan sa grupo ninyo mga Sadducees. Wala diyan sa grupo ninyo mga papari. Wala diyan sa mga scribes
ang kaligtasan ng sinumang tao. Ang sinasabi ni Peter ay si Jesus lang. Ang pangalang ito lamang ang maaaring daan para maligtas ang isang tao. Ang sinasabi ni Peter sa silong ng langit, ito lamang ang kaligtasan. Walang tao yatang hindi natapatan ng silong ng langit. Tama ba tayo? Kung nasa ulunan natin ng langit, isa tayo po. Dapat tanggapin ng mga relihiyong ito na ang kaligtasan ay wala sa kanilang grupo. Na kay Jesus lang. At pagkatapos makapag-message, itong mga apostol, pinapangunahan ito ni Peter, ito na po yung nangyari sa kanila. O basahin ko po dito sa verse 16 and 18. 16. Ganito ang sinasabi ng mga builders, saying, "What shall we do to this man? For that indeed a notable miracle have been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem." At hindi natin ito ma-deny. Kasi nagkaroon na sila ng pagpupulong para pigilan ang mga apostol. At ang kanilang tanong kagad dito, anong gagawin natin? Dahil ang kanilang ginawa na mirakulo ay hindi na ito mapapasinungalingan pa sa harapan ng mga tao. Saying, "What shall we do to this man? For that he indeed a notable miracle have been done by them and manifest to all them that dwell in Jerusalem. And we cannot deny it." Verse 17, liban dyan ang kanilang sinasabi, gagawin natin, "Let us strictly threaten them that they speak henceforth to no man in this name." Ito na po yung banta. Babantaan na lang natin sila. Na huwag na silang magsalita pa tungkol kay Jesus na siyang kaligtasan. Huwag na silang magsalita ng kaligtasan ay na kay Jesus. Pipigilan natin sila. Kaya ang banta ay nandyan na sa harapan, sa likuran, both side ng mga apostol. Tignan natin kung ano ang kanilang ginawa nung matapos mapagbantaan sa kanila. Verse 17, "But that is spread farther among the people. Let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in this name." At ganoon, na mapagtibay nila ang kanilang paraan, and they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Ganun na nga po ang kanilang ginawa. Pinatawag na po sila, at ito na po ang banta. Huwag na kayong magsasalita pa tungkol sa bagay na yan. Ano ba yung bagay na nasa kanya? Ang kaligtasan na na kay Kristo Jesus lamang. Huwag na nila itong sabihin sa mga tao. (19 and 20). But Peter and John answered and said unto them, "Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God?" Katulan niyo ang inyong mga sarili. Judge him. For we cannot but speak the things that we have seen and heard. Ano sa inyong palagay? Sinasabi ni John at ni Peter, nararapat ba na sundin ang tao kaysa ang Diyos na nagutos? Ngunit hindi maaari ang sinasabi ng mga apostol. Kung ano ang aming nakita, kung ano ang aming narinig, sasabihin namin sa sinulan. Ipinagpatuloy ang kaligtasan na kay Kristo Jesus kahit nandun ang mga mapanirang banta sa kanilang buhay. Pagka kayo ay tumuntong sa chapter 5, nandun ulit yung banta. At inulit nila yung banta. O nag-preach sila ulit. Pagkatapos ay kinulong ulit sa chapter 5. Pagkatapos ay pinalabas sila ng angel. Nag-preach ulit doon sa temple. Pinatawag sila ulit ng mga leaders na ito. At inulit nila ang kanilang mga salita. Hindi ba sinabi namin sa inyo na huwag na kayong magturo?
Huwag niyong banggitin sa mga tao itong pangalan ito at ang kaligtasan ito. Let me read in chapter 5, verse 20. Nagkaroon ulit ng banta dahil nagpatuloy ang mga apostol. Verse 20. Basahin po natin. Verse 20, pinalabas po sila ng anghel pagkatapos silang mabilanggo. Ang sabi ng anghel, "Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life." Pinalabas sila ng anghel para mag-preach ulit sa pangalan ni Jesus. Verse 28, saying, "The leaders did not we straightly command you that you should not teach in the name, in this name. And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine." Pinuno na nila ang siyudad ng Jerusalem ng kanilang katubuang si Jesus. Nasa kanya lamang ang kaligtasan. Ipinagpatuloy nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Kahit may banda ang mga ito. Ano ba yung kaligtasan na kay Jesus? Bakit ito ang kanilang pinagpipimili? Na kahit ano ang nasa kanilang daraanan ay iniyakakbang nila ang kanilang mga paa at kanilang binubuka ang kanilang mga bibig at pinaghuhusay na mabuti ang salita na kanilang bibitaw. Ano ba itong kaligtasan na kay Kristo Jesus? Una dyan, bago mamatay ang Panginoong Jesus at mayroon siyang nagbisita, mayroon pong namasyal sa kanya na isang leader ng Pharisee. Grupo ito ni Apostol Pablo na ang pangalan ay si Nicodemus. At kay Nicodemus nabanggit yung sinasabi ng Panginoong Jesus na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang anak. Kaya't ang sino mong sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na makakatulad. Ang kaligtasan na kay Jesus ayon sa Panginoong Jesus, nung sinabi niya kay John o kay Nicodemus, ito ay isang ebidensya na ang buong daigdig ay walang buhay na walang hanggan. Dahil ang sinasabi niya, ibinigay ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang anak para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng sanlibutan. Isang patunay ito na ang daigdig ay walang buhay na walang hanggan, na kay Kristo Jesus lang. Ang kaligtasan na kay Kristo Jesus lamang, hindi lamang patunay ito na ang buhay na walang hanggan na wala sa daigdig, kundi nagpapatunay ito. Ebidensya na kailanman na hindi matatakpan ng sinuman, hindi kailanman mapasisinungalingan ng sinuman, na mahal ng Diyos ang buong daigdig. Amen? Ang kaligtasan na kay Kristo Jesus na pinagpapatuloy ng mga apostol ay ebidensya na ang Diyos ay nagmamahal sa buong daigdig. For God so loved the world. Hindi lamang ito dahil sa ito ay walang buhay na walang hanggan, kundi dahil sa nagmamahal ang Diyos sa sanlibutan. Ipinagpatuloy nila ito ng labis, katumbas ng kanilang buhay, dahil alam nila kung anong meron ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ito ay isang ebidensya na ang kasalanan ay nasa buhay ng isang tao. Ebidensya ito na mayroong nakalagay na hindi kailanman ito matanggal ng sino. Yung kamatayang walang hanggan. Ang kaparusahang walang hanggan ay ebidensya yung kaligtasan kay Kristo Jesus. Kung wala ang kaligtasan na kay Kristo Jesus, tiyak, walang kamatayang espiritual. Ngunit dahil may nakaabba, nakaparusahang walang hanggan, ay nandito naman yung walang hanggang buhay na kay Kristo Jesus. Patunay ito na mayroong walang hanggang kapakamakan. Kaya kahit anong gawin ng kaaway, ang mga hindi nakikitang puwersa ni Satanas at ang puwersa ng gobyerno sa panahon na yan
At ang puwersa ng mga relihiyon, hindi po natinag ang mga apostol, sapagkat ipinagpatuloy nila ito, yung buhay na kay Kristo Jesus. Dahil ito ang nagpapatunay na may kasalanan ang lahat ng tao. Pinasok ang daigdig ng kamatayan ayon kay Pablo, chapter 5, verse 12. At naranasan ang lahat ng tao ang namatay. Bakit, Pastor? Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Ang buhay na kay Kristo Jesus ay pinagpatuloy ng mga alagad ay nagpapatunay na makasalanan ng tao. Amen? Nagpapatunay na napakagrasya ang Diyos. Binanggit ni Pablo ito. Ang sinasabi niya ay hindi sa inyong mabubuting gawa kayo naligtas. Kahit punong-puno ang tao ng mabubuting gawa, kahit araw at gabi gumagawa siya ng mabubuting gawa, pero hindi yung paraan na yan ng mga tao naligtas ng tao. Ang sinasabi ni Pablo. Dahil ang tao kahit makasalanan nakakagawa ito ng makamang-hamang kang mabubuting gawa sa kanyang kapwa. Ngunit nananatili ang sumpa ng kamatayan pangalawa doon sa dagat-dagat ng ako. Sinasabi ni Pablo at ang mga apostol, makasalanan ng tao. Sinabi ni Pablo sa chapter 2, verse 8 and 9, hindi kayo sa mga mabubuting gawa kayo maligtas, kundi sa grasya ng Diyos. For by grace, you are saved. Not your good works. Itong grasyang ito ay napakayaman. Ito ang nagtulak sa Diyos na ibigay ang buhay na nasa Kanya. Ang buhay na kay Kristo Jesus, siya itong buhay na nasa Ama. As 1 John chapter 1 verse 2. Yung buhay na kay Kristo Jesus, yung buhay na nasa Ama, ay binigay niya sa Anak. At ang sino mong sasampalataya rito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na magkakaroon ng kamatayang walang hanggan o tinatawag natin kaparusahan. Ang nature ng salvation na kay Kristo Jesus is eternal. Ang tawag dito sa salvation ay eternal life. Hindi na ito mawawala sa atin na nagpapatuloy sa kaligtasan na kay Kristo Jesus. Maniwala kayo. Kung mayroong eternal damnation, yung kaparusahan walang hanggan, meron ding buhay na walang hanggan. At kung may buhay na walang hanggan, meron ding buhay na walang hanggang kapakmakan. At ang buhay na ito na walang hanggan ay nasa atin. Pagkatapos nating isang palatayanan si Jesus, namatay para sa atin. Amen? Hindi yung dahil sa nandun ka sa church, ay isang mayaman. Wala yan, wala sa Biblia. Wala sa mga Pharisees. Wala sa mga Sadducees. Sa mga scribes, sa mga Levites, sa mga priests, wala sa kanila. Na kay Kristo Jesus. Ang sinasabi ni Peter. Sa silong ng langit, ang relihiyon na nasa silong ng langit, at wala sa relihiyong kahit isa man ay may kaligtasan. Ipinagpatuloy ito ng mga apostol ng kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ipinagpatuloy nila ito. Ito ay hindi madali sa kanilang buhay. Hindi ito madali sa kanilang panahon. Dahil may banta ito. Amen? Lalo na sa chapter 8 at chapter 9. Nandyan na yung isang napakatapang na kamang gagawa ni Satanas noon. Kamang gagawa ng relihiyon noon na si Pablo. Chapter 8, chapter 9. Pumapatay ang tao dito. Itong si Pablo. Alang-alang sa relihiyon. Ngunit hindi kailanman umatras ang mga alagad. Bit-bit sa kanilang balikat. Iisa ang kanilang nasa isip. Ang kaligtasan
ay na kay Jesus ay dapat ipagpatuloy. Hindi po madali sa panahon na yan. At pinasasalamatan ko sa Diyos na hindi ako isinilang noon doon. Yan ang isa sa mga pinasasalamatan ko sa Diyos. Na hindi ako yung lingkod niya noon. Dahil kung ako sa panahon na yan ay nandoon, hindi ako maglilingkod. Ayaw ko yung ganon. Ito, napakasimpleng paglilingkod. Walang humakadla. Amen? Wala pang humakadla. Sa kanila, hindi madali. Ngunit, tignan niyo mabuti, brethren. Ang naging kasangkapan ng mga alagad kung bakit sila nakapagpatuloy. Chapter 4, noong nandyan na yung threaten, nandyan na yung banta sa kanilang buhay. Ito ang kanilang pag-asa sa bantang ito. Let me read, brethren. Sa chapter 4 po tayo, babalik po tayo sa chapter 4. Ito ang sagot ni Peter sa banta. Verse 19. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge him. For we cannot but speak the things we have seen and heard. Nakapag-desisyon ng mga alagad, tuloy ang laban. Amen? Hindi namin kayo pakikinggan. Mas pakikinggan namin ang Diyos na nag-utos sa amin. Ang kanilang ginawa, nagkatipon-tipon ng mga alagad, at ito ang kanilang ginawa sa kanilang buhay. Humingi sila ng awa mula sa langit. At ang kanilang hiling, doon sa nakaupo, doon sa kalangitan, ay mabigyan sila ng tapang to preach the salvation that is in Jesus Christ. Nanalangin po sila. Humingi sila ng lakas ng loob sa Diyos na nasa langit. Nasa verse 24 po yan. Andiyan na po yung kanilang panalangin. At ang ipapakita ko po sa inyo, parte ng kanilang panalangin ay nasa 29. And now, Lord, behold the threatenings. Kaya nagsusumbong sila sa Diyos. Ngayon, Panginoon, alam mo, nakikita mo ang kanilang banta sa amin. Ngayon, at may banta sa amin, pagkalooban mo po kaming mga lingkod mo, that with all boldness they may speak the word. Iyon ang kanilang prayers. Iunat mo yung mga kamay ng pagiling. Ipakita mo yung mga tanda na ang Jesus na ito ang kinaroroonan ng kaligtasan. Ayan ang maganda yung alam nyo, noong namatay na ang Panginoong Jesus, nabuhay na ang mga alagad sa takot sa mga Hudyo. Nasa chapter 19 niya nandiyan. Kaya pagka nagpapakita si Jesus sa kanila after His resurrection, ay sarado ang kanilang kinaroroonan. Pero kahit sarado, pinapasok sila ni Jesus. Sarado ang kanilang pagtitipon. At wala na rin silang kapayapaan sa panahon na yan nung namatay si Jesus. Kaya pagka si Jesus ay pumapasok sa kanilang pagpupulong, sinasabi niya kaagad, kapayapaan ay sa inyo. Pagka nagpapakita ang Panginoon, sinasabi niya ay kapayapaan sa inyo. Dahil sa panahon na yan ay hindi na mapayapa, may takot na ang kanilang mga puso, may mga banta. Kaya nung sila na ang nasa panahon na ito na ipagpatuloy ang kaligtasan na kay Kristo, may takot ang kanilang mga puso. Hindi sila yung mga tao matatapang. Ngunit dahil nasa kanilang puso ang kaligtasan ng kapwa nila, Hudyo at mga Hintil, humihingi sila ng awa sa Diyos. Nagbigyan sila ng tapang. At gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay.
Alam niyo, nung nanalangin sila, yung mga panahon na yan, ilang mga araw at mga buwan lamang, tignan niyo ang idinugtong ni Lucas. Verse. Anong verse tayo kanina? 29, and Lord, behold the threatenings, and grant unto us servants, to thy servants, that with all boldness they may speak the word. Pagkatapos noon sa 31, ito na yung reason. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. At nung nagtrabaho na sila, and they speak the word of God with ang tatapang nila. Wala silang inaatrasan. Kahit kamatayan, sinusuong nila. Kung hindi ako magkamali sa chapter 12, namatay na itong si John. I'm mistaken. Pinutulan na ng ulo. Ngunit hindi tumigil ang mga apostol sa kaligtasan na kay Kristo Jesus. Pagkakulong, mga nandigyan ka na dyan sa plitan, scourging them, yung mga palo. Kasi doon sa ibang bansa, yan ang madalas pagka alam nila nagkakasala ka. Pinapalo ka ng ilang beses. 20 plus ang mga palo sa likod. Pero hindi nila iniisip yung maaaring mangyari sa kanila. Ang gusto nila ay yung takot na sa kanila ay mapalitan ng tapang. Kaya naman, yung kanilang inaasahang magiging sandata na galing doon sa taas ay ibinigay ng Diyos. Ang tatapang nila, hindi nila inatrasan si Pablo na napakatapang. Na kahit yung bang tumutin na nagiging Kristiyano, hindi binibilanggo at kanya itong ano yung tawag dito, yung gumagawa siya ng paraan para ma-i-deny mo si Christ. Hindi nila inatrasan si Paul. Kailan na hindi nila inatrasan. Kung mababasa nyo sa chapter 8, sa chapter 9, hindi umalis ang mga apostol doon sa Jerusalem. Kailan man hindi. Pinapatunayan nila na hindi sila takot kay Paul. Dahil sa maaga pang mga panahon, ibinigay na ng Diyos ang kanilang hiling na napakatatapang nila at nagawa nilang ipagpatuloy. Tayo ngayon ay iglesia ng Panginoon. Hudyo at Hintil. Bawat mananampalataya kay Kristo Jesus na siya ang kaligtasan. Nalagay sa ating balikan. Ipagpatuloy natin ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ngunit hindi lahat ng mga mananampalataya sa panahon ito ay matatapang. Mahihain pa ka. Kung umutang ang tatapang. Kung sabihin niya doon sa kanyang nakautangan, di ka niyang bayan, ang tatapang. Pero pagdating doon sa ipagpatuloy yung kaligtasan na kay Kristo Jesus, walang tapang. Kaya sabi ko sa Diyos, bigyan mo kami ng tapang. Matagal na tanong ko, bigyan mo kami ng tapang. Sige, ituloy mo, tabatin ka. Sabi nga ng kapatid ko ituloy mo nung binata ako. Ituloy mo yan, tatagaan kita. Nagpapatuloy ako, hindi naman ako tinanggap. Ang Bible ko na yun, English na natuto na ako magbasa. Sinabi nga, English pa English yung dati mabasa. Hindi talaga ako napatinag. Dahil yung hinihiling ko noon na tapang, dahil hindi ako nakapag-aral, doon ako natatakot. Kapag meron akong kaharap ng matataas na tao, nakapag-aral na tao, doon ako napapahiya, doon ako natatakot. Piniling ko sa Diyos ng tapang. Kaya naman kahit anong gawin ni Satanas dito sa daman noon, hindi ko siya inatrasan. Kung umatras ako, wala na ako. Akala niyo kayo wala na ako. Ngunit dahil sa mga pangyayaring ito, hindi ko kinakatakutan. Dahil tumutulong ang Diyos na nagbibigay ng tapang sa atin. Maipagpatuloy lamang. Alang-alang ito sa mga hindi paligtas na tao. Kailangan malaman ng lahat ng tao na ang kaligtasan ay wala doon sa mga relihiyon na kanilang pinagpupuyatan, pinagpapagalan na kay Jesus. Ang kaligtasan. Kaya matakot silang
Ang mga membro ay malipat sa ibang churches dahil ang alam nila ang kaligtasan na nandoon. Mali yun. Kahit saan kayo pumunta, tiyakin nyo lamang na tama ang kanyang itinuturo, may kaligtasan doon. Kahit umalis kayo sa Life of Truth Ministry, pinaniniwalaan ko na hindi lamang Life of Truth Ministry meron ng katuruan ito. Hanggang sa dulo ng kanyang katuruan ay kabananan. Ngunit kung walang kabananan, ang iglesia ninyong pupuntahan, puro kabustugan, walang kaligtasan dyan. Puro kahipokrituhan, akala mo nagsisilbi, hindi. Lakat ng kanyang ginagawa ay pinagmamayabang, walang kaligtasan sa tao. Kaya hindi ako pumipigil, hanggat maaari hindi talaga pumipigil na ang kaligtasan na pinunduhan ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Napakarami, pero napakahirap hanapin. Kung ganun po ang kanilang ginawa, na lumapit sila sa Diyos, wala na silang magawa. Kahit ilan sila, ang pag-asa na lamang nila ay ang Diyos na nagbibigay ng lakas at talino sa panahon na ang kaligtasan na nakay Jesus ay nasa kanilang balikat. Kung tumigil sila, nasaan tayo ngayon? Patunay lamang na ipinagpatuloy nila ang kaligtasan na nakay Kristo Jesus dahil tayo na ang naging bunga nila. Napakalayo ang Jerusalem. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig. Ang kanilang puso ay iparating ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Ipagpatuloy ito. At salamat na lamang po at dumating sa atin ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Wala sa ributo ang kaligtasan. Wala sa sinumang pastor ang kaligtasan. And then next, pagkatapos nito, brethren, noong makita natin ang naging resulta nito, nung humingi sila ng awa sa Diyos, magkaroon sila ng tapang, napakatatapang po nila. At nagbunga ito ng napakaraming mga ligtas na tao. Pagkatapos po nito, meron silang hakbang ulit. Chapter 5. I'm sorry, chapter 4. Verse 32. Anong hakbang nila? Para may pagpatuloy, ang tatapang nila. Mayroon silang pangalawang steps. Parang trabahong ito ay umusad ng mabilis at ng mabisa. Ano ito? Yung sayo, yung kanya, inipon nila yung mga maliliit na bagay. At walang nagkulang sa kanila. Hanggang sa mga material na bagay, hanggang sa mga financial na bagay, inipon nila ito at nagpatuloy ang kanilang misyon. Mababasa po natin, nagkaisa sila ng kaisipan. Mula po sa maliit na pamumuhay, hindi kilalang tao, yung kanyang kakayanan ay binahagi. Ang mga material, ang mga financial, ay nagpapatotoo na iisa ang kanilang layunin. Amen? Dahil kung magkaisa ang isang napakaraming mga grupo, kahit kakaunting grupo lang o bilang ng tao, pagka nagkaisa at nagtutulungan, di ba, sir? Yung mabigat, magiging magaan. At yung napakatagal na gawin ay magiging madali lamang. Itong iniisip natin na taon pa, ito, ngayon napakadali. Dahil kayong lahat, ang inyong kakayanan ay makalaga doon sa nasa ating balikat upang itong lumakad ng mabilis. Kaya salamat po, no? Ito po, kahit wala ng letter po, no? Hindi kami gilibig. Hindi ba malamig ang pakiramdam natin? Yung bulsa natin, mainit? Salamat po. Salamat po sa inyong ginagawa po natin ito sa isang bagay. Yung maitulak natin mabilis. Yung salitang kay Jesus lamang ang buhay na walang. Ipagpatuloy po natin yan. Kaya naman masasabi ko bago ako makapagtapos, mga kapatid, kay Kristo Jesus, pangangahalagaan po yung kaligtasan na nasa atin. Ingatan po natin yan dahil pinagpagalan niya ng Panginoon Jesus. Pinagpagalan niya ng mga apostol.
pinagpagalan pagkatapos po ng mga apostol. Lahat nagbuwis ng buhay. Sinibugan na itidara na dato yung ebanghelyo. Diniligan niya ng kanilang mga dugo, ng kanilang mga pawis. Halos pangambalahat ng kanilang mga sinuso. Kaya pangalagahan natin at protektahan natin. Ito, mga kapatid. Pagpatuloy po natin ito dahil kung sila noon ay kanilang kinikilala ang pananagutan nila, tanggapin na rin natin yung pananagutan natin ito. Marami tayong pananagutan sa ating mga families. Amen? At pilit natin tinatapos. May pananagutan tayo sa spiritual. Ang ipagpatuloy ang kaligtasan ng anak kay Kristo Jesus, hindi lamang sa ating mga kapitbahay, kundi sa lahat ng tao. Ibuka natin ang ating mga bibig. Brethren, ang ating mga panahon, ang ating mga lakas. Para dito. Tayo yung tinatawag natin handler, carrier, ng kaligtasan. Your friends, where are they? Nasaan ang mga friends natin? Sabi ko nga doon sa friend na kanina nag-uusap-usap ko. Huwag kang sasama sa family mo kasi saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah. Dahil hindi nila kinikilala si Jesus. Say, Diyos, huwag kang sasama. Dito ka lang. Ganun po tayo. Na kay Kristo Jesus, pagkaligtasan. Ipagpatuloy po natin. Amen? Let us pray. Kung paano Diyos nagpatuloy ang kaligtasan na kay Kristo Jesus na aming Panginoon, ang iyong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, naratnan po kami nito na sa amin kung balikan na rin. Katulad po ng dati, O Diyos, na aking hinihiling natapang ang pagkaloob mo sa life of truth ministry upang sabihin sa mga tao, lalo na po sa mga malalapit sa aming pamilya, na wala sa kanilang kaligtasan, kundi na kay Jesus lamang. Ito'y pagkatapos nasampalatayan nila ang kanyang kamatayan. Nakilang Diyos, salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo po sa amin. Ahawakan namin mabuti ito at ipapasa po namin ito sa iba. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.